Nakita nyo na po ba tong form na to? Wag na wag kayong pipirma. Ang form na ito ay naglalayon na amyendahan ng ating konstitusyon. Subalit kung ano ang coverage, kung para saan, kung sino ang nagsusulong, hindi natin alam. Hindi nila pinapaliwanag. Alam nyo po, ako ay pro-reform. Gusto ko po ng reforma ng konstitusyon. Pero importante sa akin ang pamamaraan kung paano natin ma-achieve ito. Kung babaguhin natin ang konstitusyon, dapat may malawakang information dissemination sa coverage at layunin ng pagbabago ng probisyon sa pinaka-basic law of the land. Ang problema dito sa form na kumakalat, ang tiyatsa na isinusulong ay sinusulong ng Kongreso, hindi naman talaga ng tao. Ni walang symposium sa mga bara-barangay, walang pag-uusap kung ano ba talagang gusto nilang gawing pagbabago sa konstitusyon. At higit sa lahat, ang 19th Congress ay hindi nakikinig sa taong bayan, pero gusto nilang baguhin ang konstitusyon. Gusto kong mabago ang konstitusyon, pero hindi sa leadership ng current Congress. Bakit kanyo? Resibo nga nila, hindi nila makitang may mali doon pagkatapos sila pa yung magdadagdag at magbabago ng ating konstitusyon. Kung sila rin lang, di wag na. Hindi ako sure kung anong paglalagay nila dyan. Ngayon, kung pipirma kayo, kaya nyo bang isaalang-alang ang kinabukasan ng mga anak nyo, ng apo nyo, sa uri ng mga kongresistang meron tayo ngayon? Pag-isipan nyo pong mabuti, huwag kayong pumirma. Yo, what's up mga boss? May katanungan lang ako mga boss sa inyo. Itong form na to mga boss ay nakarating na ba sa mga barangay ninyo? Or nakita nyo na ba ito mga boss na iniikot na at inumpisahan na ipalaganap sa mga barangay mga boss, no? At kanya silang diskarte para maakit ka para pumirma mga boss. O iba-iba yung kanilang mga pamamaraan kung paano nila akitin yung mamamayan para pumirma dito mga boss. May unang video na para daw sa tupad, para sa mga Ikes, para magkatanggap yung mga tao dito mga boss, no? So iba't iba yung kanilang estilo, diskarte, pamamaraan para lang pumirma mga boss, na ang kapalit ay 100 piso mga boss. So nakarating at nakita nyo na ba yung form na ito mga boss, na nandyan na ba sa mga barangay ninyo? Dahil iniikot na ngayon yan mga boss. So napakaliit na halaga mga boss, no? Ibibinta natin yung ating pirma para lang sa gagawin nilang pag-amenda dito mga boss, no? At mabago nga yung batas dahil kailangan nila ng 3% na pirma para sa mga mamamayan mga boss, no? So kung dumating man ito mga boss, kagaya na napanood nating video, ay wag tayo magpapadala mga boss dahil lang sa 100 piso ay pagpapalit natin ang ating pirma, at ang magiging kapalit niyan mga boss ay para sa ating kinabukasan at sa ating mga anak mga boss, no? Ay kawawa naman dahil lang sa 100 piso ay nainganyo tayo mga boss. Kikitain pa natin yan, napakalit lang na bagay at napakalit lang na pera yan mga boss. At dahil nga dyan mga boss, no, ay may statement itong si Congressman ng Davao City, Pulong Duterte mga boss, no, ang anak ni Tatay Digong at yung kapatid ni VP Inday Sara Duterte mga boss. Saad nga dito ni Pulong Duterte mga boss, no, na mula sa 2 billion budget ng Davao mga boss ay tinapyasan ito ng Kongreso mga boss at naging 500 million na lang for Davaoenos this year. So ang sinaad dito ni Pulong mga boss, no, na kawawa yung mga tao ng Davao dahil dyan sa malaking budget yung tinapyas at yung mga Davaoenos na bumuto kay PBBM mga boss, no. Hindi ako luluhod sa inyo para magbigyan ang proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang piking Panginoon. Again, ang kawawa ay ang mahal kong mga Davaoenyo. So sino yung sinasabi niyang peking Panginoon mga boss? So alam naman natin kung sino ang Panginoon. At Diyos dyan sa Congress mga boss. Ito nga si Speaker Martin Romualdez. Ito yung kanyang tinutukoy dyan mga boss. At kawawa talaga yung mga tao ng Davao mga boss dahil sa napakalaking budget mula 2 billion 500 million na lang. So sana makakagawa pa ito ng mga proyekto mga boss, at makakatulong sa tao. Itinapyasan nila to 500 million na lang.
So hindi naman magiging kawawa dyan si Pulong mga boss, kundi ang mga tao ng Davao. To all Davaoeños, do not sell your soul for mere 100 peso or 10,000 peso in exchange for your signature. If you want to follow the minions of the person dreaming to be great in the Congress to perdition, that is your choice. So ito yung sinabi niya mga boss, na kung pipirma at wag niyong ibinta yung inyong mga kaluluwa para lang sa 100 peso or 10,000 man yung ibigay sa inyo para lang kapalit sa isang pirma mga boss, dahil yung pirma na yan ay habang buhay yung pagsisisihan mga boss at hindi nyo na mababawi yan. So yun ang sinabi ni Pulong dito mga boss, at wag kayong padadala, at kung nasa inyo na yan mga boss, kung talagang ipagpapalit nyo ang inyong pirma dahil lang sa pera at napakunting halaga lang nito mga boss, at pagsisihan natin yan bandang huli. So yan nga ang hinaing ni Pulong Duterte tungkol dito mga boss, no, sa usaping charter change mga boss. So inyong palagay, at dumating na ba yan sa inyong mga barangay mga boss? So pipirma rin ba kayo?